babe. Don't worry, pauwi na ako. Kinaumagahan, paglabas ni JB ay tulog na si Max sa sofa habang nakabukas pa din yung laptop niya at access denied pa rin ang lumalabas. Naawa ito sa dalaga habang pinagmamasdan niya, sabay inayos niya yung kumot ni Max, lalo't halatang masama na ang pakiramdam niya na puyat ito at hindi pa kumakain. Nanggigigil naman si Emil habang naaalala niya si Andres na kasama niyang umiinom ang mga tauhan niya. Kinuha niya yung baril niya, sabay binigay niya sa isang tauhan niya at agad itong nag-ensayo kung papaano siya agaw ng baril dahil gusto niyang masigurado na mapapatay niya si Andres at maiisahan niya ito. Inulit niya ito ng ilang beses hanggang ma-perfect niya, sabay pinagbabaril niya yung mga lata ng sardinas at nanindigan siyang mapapatay na niya si Andres. Agad namang pinag-impake ni Andres si Aling Esang na halos ayaw niyang umalis sa bahay nila, na agad niyang tinanong ang apo niya kung saan na naman sila pupunta, kaya agad sinabihan ng binata na lalayo na sila doon, kaya sinabihan ng matanda na ipapahamak na naman ni Andres ang sarili niya. Nanggigigil si Andres na sinabihan niya ang lola niya na hindi sila pwedeng laging pinagbabantaan ng mga mananalastas, kaya agad giniit ni Aling Esang na sa kamatayan ba gusto niyang tumigil ang lahat, na ganun na ba lagi ang buhay nila, laging nauuwi sa dahas at pagtakas. Pinilit pa rin ni Andres ang lola niya na umalis doon, sabay nangako siyang babalik din sila sa lupa nila kasama na nila si June. Ginabi na silang nakarating sa tinutuluyan ng binata habang pinagmasdan ni Aling Esang yung bahay, lalo't malaki ito at kumpleto sa gamit pero naninibago sa nakasanayan niyang buhay. Agad hinawakan ni Andres yung balikat ng lola niya, sabay sinabihan niyang alam niyang malayo sa buhay na nakasanayan niya pero kailangan nila yun, na ang mahalaga sa kanya ay ligtas ang matanda at malayo kila Emil, na agad namang nagpasalamat si Aling Esang sa kanyang apo sa sandaling yan, lalo't lagi niyang iniisip ang kanyang kapakanan. Binilin din ni Andres na may darating na makakasama niya sa bahay habang nasa trabaho ito, kaya agad siyang niyakap ng lola niya. Nang pauwi naman si Jake na may daladalang malaking bag na naglalaman ng malaking pera, na hindi alam ni Christine na galing din sa masama ang pinambubuhay sa kanya ng kanyang kabit, ay saktong tumawag si Christine, kaya sinabihan niyang nabili na niya lahat ng mga nasa listahan at hindi niya kailangang mag-alala, lalo't pauwi na siya, pero biglang may humampas sa kanya, sabay pinagpapapalo hanggang masigurado ng killer na patay na si Jake. May special guest naman sa La Vida Royal Hotel na magdiriwang ng wedding anniversary kinabukasan, kay naghahanda ang lahat sa hotel, lalo't sila ang unang couple na kinasal sa hotel, pero may Alzheimer's disease na yung babae, lalo't pareho na silang matanda. Si Lara ang huling nag-serve sa couple ng tubig, na agad pinagsabihan ng karelyebo niya na siya na ang bahala, lalo't kabuanan na niya at medyo humihilab-hilab na yung tiyan niya, na nasa hotel din ang asawa niya pero nasa kitchen department ito at naka-overtime din, lalo't kailangan nila ng pera para sa panganganak niya. Inaayos naman ni Joel yung mga pagkain para sa food tasting ng guest nila para sa celebration ng wedding anniversary, kung saan excited din ito sa nalalapit na panganganak ni Lara. Sinabihan naman si Lara ng katrabaho niya na kailangan na niyang umuwi at magpahinga. Sa pag-aaway nila Jake at Miguel ay pinagbantaan niya itong papatayin niya kapag nilayo niya sila Christine at Mickey, na kinatatakot naman ni Christine lalo't alam niyang mainitin si Miguel pagdating sa kanyang anak. Dahil sa mga binitawan at pagbabanta din ni Jake na ilalayo niya ang pamilya niya sa kanya, ay yun ang dahilan kung bakit uminit ang ulo ni Miguel, kaya hindi niya napigilan ang sarili niya. Si Miguel ang ituturong pumatay kay Jake, lalo't pagbabatayan ang bantang binitawan niya, na si mismong Christine ang magiging witness at narinig niya mismo ang pagbabanta ni Miguel sa kanyang kabit.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.